Dito naman tayo sa update sa Philippine Postal ID ngayong buwan ng June 2024. Kumusta na kaya? Nag-resume na ba? Pwede na bang mag-apply? Lahat ng yan ating aalamin ang pinaka-latest na update. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat, lalong-lalo pa sa mga nag-aantay at umaabang kailan bumalik ang aplikasyon at pagproseso ng ating Philippine Postal ID. Bago po natin pag-uusapan yan, kung bago ka pa lang dito, abay i-click nyo na ang ating subscribe button na nasa baba. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell. Ayan mga ka-vlogs, no? Ating matatandaan na ang Postal ID ay kasabay ito sa SSS ID na naging suspended last 2023. Ito ay mahigit isang taon na nga na suspendido mga ka-vlogs. At itong Postal ID natin ay talagang hanggang ngayon ay inaantay ng karamihan sa mga Filipino, no? Lalong-lalo pa sa mga walang valid ID dahil ang Postal ID o itong ating Philippine Postal ID ay considered as primary ID. At alam nyo ba na ang Philippine Postal ID ang pinakamabilis, no? Pinakamabilis at pinakamadali na kunin na primary valid ID dito sa Pilipinas. Dahil maximum of 3 months lamang ay darating na ito. Well, meron nga itong rush processing kung tayo ay kukuha sa Post Office Manila na sa loob lamang ng isang araw ay pwedeng makuha agad-agad. So, ganun siya dali, kabilis, no? Yung requirements nga ay talagang madali lamang. Magbabayad ka lang ng 504 pesos at meron ka ng Philippine Postal ID na valid for 3 years. So, ganun po siya dali, no? Kaya ganun na lamang po ang pagkalungkot at pagkadismaya ng karamihang mga mamamayang Filipino na nangangailangan nitong Postal ID as valid ID dahil accepted ito sa pag-apply ng ating Philippine passport at iba pang mga transaksyon natin. So ngayon mga ka-vlogs, no, buwan tayo ngayon ng June 2024 ay minabuti ko pong balikan ang Post Office Davao City. So dito tayo sa Post Office Davao City nag-follow up pero centralized naman po ito, no, dahil ang sistema ni Philippine Postal ID mga ka-vlogs ay centralized nationwide. Ibig sabihin ay kung ano po ang status doon sa main office Manila ay yun din po ang sinusunod, no, ng lahat ng postal or post office branches nationwide mga ka-vlogs. So base din po sa ating pagtatanong sa Post Office Davao, ang status ngayon ni Postal ID application ay nananatiling suspended, no? Suspended pa rin po. Nakakalungkot talaga at nakakadismaya. Suspendido pa rin po, no? Ngayong buwan as of this month, June 2024 mga ka-vlogs. Ibig sabihin wala pong processing, walang tinatanggap na aplikasyon, no? Saan man kayo mag-apply, kahit doon kayo sa main office Manila, kahit sa mga saang branches ng post office per LGU, ayan, hindi kayo makaka-process, hindi kayo makakapag-apply dahil suspendido po ang lahat ng post office na nagpapaprocess or mag-process nitong ating application for Postal ID. So, sa mga nakaabang dyan sa Postal ID, wag muna kayong pumunta sa post office, no, lalong-lalo pa sa mga malalayo yung probinsya, malalayo yung inyong lugar doon sa post office, no? Kasi karamihan sa post office nasa city or nasa munisipyo, no? And then ang kadalasang kumukuha ng Postal ID
mga galing sa malalayong barangay, no? So, wag muna kayong pumunta, no, ngayong buwan ng June sa postal or post office para kumuha ng postal ID dahil baka sayang lang ang inyong pamasahe, sayang lang ang inyong yung effort nyo, kumbaga, na pumunta doon dahil wala kayong makukuhang postal ID and hindi kayo makapag-apply, hindi kayo makaprocess dahil suspendido po mga ka-vlog. So ito naman po yung layunin natin dito sa ating video na to, no, dito sa ating channel na magbigay po ng updates, no, sa mga pangangailangan niyo, no. Isa na dito itong postal ID, no. Every now and then nagbibigay talaga ako ng update dito sa ating channel para naman ma-aware kayo, malaman nyo po ang status, no, para kahit pa paano, no, alam nyo na wala pa talaga. So paalala lang din po sa mga inoferan, no, baka may nag-offer sa iyo or may mag-offer sa inyo online, no, na bigyan kayo ng postal ID, sila ang mag-process, sila ang gagawa ng yung postal ID, tapos hihingi ng bayad, no? Yung mga tinatawag natin na online assistance. Wala pong ganun mga ka-vlogs. Huwag kayong nagpapaloko ng ganun. Huwag kayong maniniwala na ganun dahil nga po, ulitin ko, nationwide suspended po. Huwag kayong magpapaloko ng ganun dahil peke po yan, no? Nadidetect din po yan ng system, no, ng mga agency ng gobyerno, lalong-lalo pa kung ang postal ID na kinuha nyo online ay gagamitin nyo sa kuha ng passport. So, nadidetect po yan ni DFA kung peke yung postal ID nyo. So, wag nyo yung gawin dahil baka magka-problema kayo, no? May penalty po yan, may parusa po yan mga ka-vlogs. So, even sa mga bangko, no, meron yan silang detector kung manidetect nila yan kung peke yung postal ID nyo. So, wag kayong kukuha ng postal ID na ino-offer online, lalo-lalo sa Facebook. Marami akong nababasa, no, ng mga nag-o-offer ng postal ID, ng SSS ID. Kaya sabi ko nga sa sarili ko, paano sila nag-o-offer? Yung main office nga, no, suspended nga nationwide. Saan nila yung ginagawa? Syempre, sa recto-recto, sa tabi-tabi. Di ba? Madali lang naman yan gagawin. Meron nga akong alam dito sa Davao City, no, na gumagawa ng ganon. So, bawal po yun. Talagang labag yan sa batas. So, yung tangkilikin, lagi ko namang sinasabi na walang manluloko kung walang magpapaloko. And of course, kung meron tayong kaalaman na ganito, kung napanood nyo ang video na to, ay alam nyo na bawal yan mga ka-vlogs. So, again po, sa lahat ng mga nakaabang dito sa Philippine Postal ID as of this month, June 2024, ay nananatiling suspended po nationwide. Abangan nyo lang po ha mga ka-vlogs ang susunod natin na mga updates kasi actually nag-update talaga ako, no, sa ating source doon sa post office para mabigyan tayo ng bagong updates kung talagang magbabalik pa. Dahil ang sabi kasi sa akin, no, balak kasi nilang iwala na itong postal ID. Kasi gaya sa SSS ID, kaya siya nagiging suspendido dahil nga po papalitan na ni National ID. So, yun po yung plano nila. So, harinaway, ibalik itong postal ID dahil talagang magaan ito i-process. For me, para sa akin, napakadali ng postal ID na i-process, no? Ito yung kailangan ng mga masang Pilipino, no? Itong postal ID. So sana naman ibalik ng post office and sana naman, no, sa Marcos administration ay solusyonan itong mga suspended na mga valid ID application natin, no? Kasi sa tagal-tagal na, no, si SSS ID, si postal ID suspendido more than a year na, no? Tapos wala tayong balita, walang insaktong dahilan or statement bakit suspendido, kailan magbabalik. No, ano ba ang nangyayari ngayon sa bansa natin, no? Parang ang hirap talagang piliin ang Pilipinas, 'di ba?
Mayroong mga kumpanya, piliin mo ang Pilipinas, nag-trending yun, di ba? Pero parang ang hirap naman piliin ang Pilipinas. Gayong sa mga valid IDs pa lang, napakatagal ng suspension. May national ID nga, napakatagal naman dumating. Kung dumating man, palpak naman. Di ba? So, ang hirap-hirap piliin ang Pilipinas at dapat itong tutukan ng ating Administrasyong Marcos, no? Ibalik nyo na ang postal ID application dahil maraming Pilipino ang nakaabang dito, no, na magagamit sa kanilang mga transaksyon, both local and international transactions. Isa ka rin ba sa nakaabang? Kailan babalik ang postal ID application? Ikomento nyo na sa ating comment section, yes or no, at pakilakip ng inyong buong pangalan at taga saan kayo para mamili tayo ng random shoutout sa next upload natin. Bago ako magtapos sa video na to, kung nais nyo pong maging miyembro dito sa aking channel ay click nyo po ang ating join button na nasa baba. Mamili ka ng mga perks na nais mo at sa mga nais na suporta naman sa ating channel, click nyo po ang ating super thanks button na nasa baba. Sana naging gabay ang video na to kahit paano ay nabigyan tayo ng idea, kaalaman at na paalalahanan tayo, na update tayo sa mga bagay-bagay no na ating kailangan sa pang-araw-araw nating buhay. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, i-click niyo na ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag niyong kaligtaan na i-turn on ang notification bell. Ilagay niyo sa all para updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maaari mo ding i-like ang video na to at kung meron ka pang mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. At paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan at lahat totoo lamang.